Kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Senador Bato de la Rosa, nagtatago nga ba? At bakit naman siya magtatago? Ha? Sabi nga ni Senador Ping Lacson, wala naman siyang warrant of arrest. Okay yan mga ka-PH ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Pero bago ang lahat, nais kong batiin ang lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga followers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ho tayo makakarating ng 18.2 subscriber. No? Good morning. No? Reaction tayo ngayon mga ka-PH. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba hanggang ngayon ay si Senador Bato de la Rosa ay hindi pa pumasok sa Senado? Okay. Ang tanong doon kung nagtatago nga ba siya, sa opinion ko lang po ay palagay ko hindi ho. Bakit ho siya magtatago? Ay wala naman siyang warrant of arrest. Ay baka naman siya lang. Alam mo naman si Bato de la Rosa ay mahilig mamasyal yun. Mahilig dun sa mga resorts. Mahilig mag-ihaw yun ng malalaking belly, no? Tuna belly, no? Ikita natin yung mga post nung nakaraan, no? At ito si Bato de la Rosa, hindi nagtatago ito dahil itong taong ito ay kikita naman natin yung performance ito ay napakatapang at maprinsipyo itong taong ito, no? So para sa akin lang hindi ito nagtatago at wala naman siyang dapat pagtataguan mga ka-PH, no? Pero ang tanong doon, bakit nga ba hindi siya pumapasok sa Senado hanggang ngayon, no? Pakinggan natin yung sinasabi dito ni Senador Ping Lacson. Talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Kasi ako mismo nagtago. At tungkulin naman ng mga law enforcement na hanapin ang senador. It doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. Kung ako siya, papasok na muna ako. Bakit, sir? Bakit, sir? Wala naman ako warrant eh. So, palagay ko hindi naman siya talaga nagtatago palagay ko baka malakas lang ho yung ulan doon sa kanila. O di kaya may baha doon. Kasi hindi naman talaga umabsent yun sa Senate hearing eh. Kikita natin si Bato de la Rosa ay saludong-saludo ako sapagkat bawat hearing nakapanood po tayo doon sa Blue Ribbon Committee ay isa lang po siya talagang lumalaban doon sa anti-corruption, no? At talagang saludo po ako nitong ni Senador Bato de la Rosa dahil mula noon at hanggang ngayon ay ang prinsipyo talaga niyang ipaglaban. Kung anong tama, kung anong mali, yan. At hindi po ito kumakampi sa mali, no? Kaya palagay ko hindi ho nagtatago ho yun. At wala ho siyang dapat pagtataguan, no? At yun nga, sa sinasabi ko, baka may ulan lang na malakas, kaya hindi nakapasok. Kayo ba'y papasok kapag na ulan? Mamaya, binabaha yung tirahan niya doon, kaya hindi siya nakapasok, no? Kayo naman, masyado kayong mapanghusga, no? At talagang wala naman siyang warrant of arrest, eh. Bakit siya nagtatago, no? Palagay ko dito ay talagang ginamit lang ni Senador Bato de la Rosa ang kanyang utak dito, mga kapita. Dahil nga sa kaso ni PRRD at yung kinasuhan din po siya na hindi naman ho napapatunayan kung talagang si Senador Bato de la Rosa ay nagkakasala sa batas. Katunayan nga kung talagang nagkakasala siya ay talagang kinasuhan na siya, no? At kung talagang nagkakasala siya, bakit hindi siya hinuhuli o inuusig ng batas ng Pilipinas? Ibig sabihin ba nito ay inutil po yung batas ng Pilipinas? Bakit hindi ho siya na patunayan at hindi ho siya nahuhuli kung talagang mayroon man siyang kaso dito sa Pilipinas now? So ngayon ay talagang ibig sabihin nun ay hindi po siya nagkakasala sa batas ng Pilipinas mula nung siya ay PNP chief noong panahon po ni PRRD. Talagang opinion ko lang ho dito, reaction lang ho natin to mga ka-PH, huwag ho kayo magalit Kaya hindi pa ho si Senador Bato de la Rosa pumapasok sa ngayon dahil ginagamit ho niyang utak niya. Bakit? Kasi dito sa Pinas kasi, iba
Iba dito, talagang gumagawa at naghahanap sila ng paraan na ang isang tao kahit walang kasalanan ay huhulihin sa pamamagitan ng pakikipagkasundo po sa ibang bansa tulad ng ICC. Bakit ho sa panahon ni PRRD, no? Balikan ho natin yung mga pangyayari panahon ni PRRD mula nung siya po ay pagkatapos ho sa kanyang termino, di ba? Balita ho natin nung galing siya doon sa Hong Kong, no? Pero unang-una talagang gusto na nila na si PRRD ay hulihin dito sa Pilipinas, ngunit walang ni isa na lakas ng loob na hulihin siya sapagkat ay hindi naman sapat o hindi naman hindi naman talaga siya napatunayan na nagkakasala sa konstitusyon sa Pilipinas. Dahil napakaganda naman ang ginawa niya dito para po sa bansang Pilipinas. Kaya yung batas natin dito ay hindi kayang hulihin ho si PRRD sapagkat wala naman hong sapat na basihan na siya ay huhulihin at siya ay kakasuhan, no? Ngunit sa pakikipagkasundo nila doon sa ICC at ang ICC ay nag-force talaga na talagang huhulihin siya at nakikipagkasundo, no? Sa Pilipinas, no, sa batas ng Pilipinas. Ngunit ito po isang lihim, no, kahit nga ho sa panahon ni PRRD wala naman hong warrant of arrest. Bakit ho inaresto ho itong ating former President Rodrigo Roa Duterte, no? Bakit hindi ba kaya ng batas ng Pilipinas itong mga kasong ganito dito sa atin, no? At hindi na ba umiiral yung batas ng Pilipinas? Naging inutil na ba yung batas natin ngayon? Bakit ho umaasa pa ho tayo na idadaan po at tulong po sa ICC na mayroon naman ho tayong sariling batas dito sa Pilipinas, no? Kaya ho nakikita ho dito yung dahilan kung bakit ho si Senador Bato de la Rosa ay hindi ho muna nagpapakita sa Senado sa panahon ngayon sapagkat alam niya na yung ating batas dito sa Pilipinas ay napaka-traidor ho, no? At hindi na po mapagkatiwalaan, no? Wala nga ho siyang warrant of arrest. Ay bakit sa panahon ni PRRD wala din ho warrant of arrest? Bakit ho siya inaresto at dinala doon sa dahig, no? At pwede naman ho na arestuhin po ng batas ng Pilipinas. Bakit ho yung ICC yun ay talagang pumasok pa dito at pinapapasok ho dito sa Pilipinas upang arestuhin po ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya yun po ang pinag-iisipan, no? Palagay ko lang yun, sa opinion ko lang na talagang yun po ang dahilan kung bakit si Senador Bato de la Rosa hanggang ngayon ay hindi pa ho pumasok sa Senado sapagkat alam niya na maaaring ganun din ho ang mangyayari sa kanya kapag makita siya at papasok siya dito sa Senado sapagkat ganun na lang ho, no? Yung batas natin hindi na po mapagkatiwalaan talaga. Kung mangyari kasi yun, kapag mangyari din yon na pagkapapasok si Senador Bato de la Rosa, talagang may pipindot na doon, no, sa ICC na ito na, pumasok na yung isa sa mga inaabangan natin, no? At kahit walang warrant of arrest, grabe dito sa Pilipinas, walang warrant of arrest, arestuhin na lang basta-basta, no? At sabihin na, ito may warrant ka. Saan ang warrant? Nandun pa ho sa sa presinto. Ayun, iba dito, huhulihin muna yung tao. Huhulihin mo muna yung nagkakasala bago mo issue ng warrant of arrest. Ay nako, parang baliktad na ho yata yung nangyayari sa mundo natin dito sa Pilipinas, mga kababayan, mga ka-PH, no? Ito, bakit ho nakialam po dito ang ICC sa batas ng Pilipinas? Tanong ho dito, hindi na ho ba gumagana yung batas ng Pilipinas dito sa atin? At kailan lang ho ito nagiging inutil yung batas ng Pilipinas, no? Ang ating konstitusyon ay patuloy pa rin na gumagana hanggang ngayon, pero bakit ho yung mga nasasakdal o yung mga may kinakasuhan, no? O tulad ni PRRD at itong si Senador Bato de la Rosa, bakit ho hindi ho kayang hulihin, hindi ho kayang litisin dito sa Pilipinas at hindi ho kayang huhulihin ng batas dito sa Pilipinas? Gaano ho ba sila makapangyarihan o gaano ho ba sila kasama? Bakit ho
kailangan pa ho natin yung batas ng ICC ang papasok dito sa Pilipinas upang doon sila litisin sa ibang bansa, no? At tanong ko lang ho, inutil na ba talaga yung batas natin? At kailan lang ho ito nagiging inutil, no? Ako po hindi eksperto sa batas, pero ang sa pagkakaalam ko po ay ang Pilipinas ay may sariling konstitusyon at batas, no? At kung talagang nagkakasala sa batas ng Pilipinas, dapat litisin dito sa batas lang po ng Pilipinas, no? At yun nga, ang problema dito kasi maraming pakialimero, no? At sana ho ang hindi na ho papasok dito yung ICC. Bakit ho? Mayroon naman tayong saligang batas dito sa Pilipinas at dapat din ho yung ating Pangulo ho ng Pilipinas ay mayroong ngipin yung batas. Kaya niyang huhulihin kung sino man ang nagkakasala at kaya niyang litisin, no? Dito lang din sa Pilipinas. Bakit ho? Ang tanong dito, bakit ho doon pa sa ibang bansa? At habang patuloy yung paglilitis, siyempre, pag ikaw yung nasasakdal doon sa ibang bansa, ay napakahirap na talaga. O paano mo ilalaban yung kaso doon, no? Maaari pong magiging bias po ang labanan ng kaso dahil po ay yung pamilya, ang pamilya ng nasasakdal ay nandito sa Pinas, hindi mo ho maasikaso ng maayos, mapalpalo up yung kaso mo kapag ka nandun sa ICC sa ibang bansa kasi taga Pilipinas ho tayo no? Gawin yung kawawa yung isang Pilipino, isasakdal nyo sa isang batas na hindi naman saklaw ng ICC ang isang Pilipino, no? Na dapat karapatan ng isang Pilipino na kung magkakasala siya at mapatunayan nga magkakasala siya, ay litisin siya sa batas ng Pilipinas at yan, isasakdal siya at kukulungin kung napatunayan nagkakasala dito lang din sa Pilipinas, no? Ganun po dapat yung hustisya natin, mga kababayan, mga ka-PH. So, ito, talagang kung talagang si Senador Bato de la Rosa ay nagkakasala at may warrant of arrest, o kaya wala ang warrant of arrest, paano arestuhin? Pero, yun nga, kahit walang warrant of arrest, ang isang tao dito sa Pilipinas kapag gustong ipapakulong o gustong ipapahuli sa ating administrasyon ngayon ay magagawa po nila sapagkat sila po yung parang mayroong manipulation dito nangyayari, no? Klaro-klaro po at lumalaganap po sa social media nung pagkakadakip ni PRRD, wala hong warrant of arrest, no? Hinuli mo na siya bago po nag-issue ng warrant of arrest. So, maaaring pong sa panahon ngayon, sa panahon po at sa time po ni Senador Bato de la Rosa ay malamang sa alamang po ay ganoon din po ang mangyayari. Kaya, wala tayong magagawa dyan. Kung hindi talaga magpapakita si Sen Bato de la Rosa, ay wala na ho tayong magagawa. Ay para sa akin, mas mainam na din. Huwag muna kayong lalabas Senador Bato de la Rosa dahil alam nyo na ho kung anong mangyayari kung lalabas ho kayo, no? At kung talagang mayroong warrant of arrest o walang warrant of arrest, kung kaya nyo hulihin o gusto nyo hulihin o hahanapin, mahanap nyo ho yan, no? Pero challenge ko po sa inyo, ang batas ng Pilipinas, mayroon pong sariling problema ngayon at mayroon po tayong inuuna ngayon na dapat lutasin, no? Dapat lutasin ho natin ang problema muna bago pupunta sa isa pang problema. Ano ba yung matinding problema natin ngayon? Ang problema sa corruption, ang nakawan sa pira sa gobyerno, at alam naman ho natin sa balita ho ay talagang kilala na ho kung sinong magnanakaw, no? Dahil ho sa mga hinahaing ebidensya, yun muna ang atupagin nyo at aayusin nyo. Ulihin nyo muna yung nagnakaw sa kaban ng bayan at kung sino yung napapatunayan na ho. Ito hong sinasabi nila, yung sa balita ngayon ay alam na po natin kung sino po yung nagnakaw ng kaban ng bayan, no? Sa pamagitan po ng ating mga iba na mga congressman, mga senador na sangkot po dito sa flood control o sangkot po sa corruption, yun muna ang tututukan ninyo, no? Para naman yung taong bayan na nakasubaybay sa inyo ay matutuwa naman ho sa inyo, no? Kilala na ho natin kung sino magnanakaw, yun ang dapat huhulihin, hindi yung lilitisin pa lang at
parang traidorin natin. Saka na ho yung kaso ni Senador Bato de la Rosa, huwag nyo ho munang tututukan yun. Wala namang warrant of arrest eh. Di ba? So, yun lang ho muna yung pag-uusapan natin ngayon. At kung may komento kayo at reaction, opinion, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section. At once again, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagsubaybay sa ating channel, sa GGB Channel PH TV. Mabuhay po kayong lahat.